Pag-usapan natin itong One China policy. Sabi ko nga dyan, One China policy is a mistake. Bakit? Now, alam niyo naman yung nangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea. Grabe yung panggigipit ng China sa atin. Sa pag-assert nila ng kanilang claim, yung kanilang territorial claim dyan po sa West Philippine Sea. Yung South China Sea na kung saan yung nakakapaloob doon sa korteng bulsa na 11 o 10 dash line, originally 11, naging 9 at ngayon ay naging 10 dash line simply to include Taiwan. Ngayon, merong isang video na nakita ko nung isang araw na tinangka ng mga Chinese Navy na hatakin ng Chinese Coast Guard na hatakin yung BRP Sierra Madre. Alam nyo ba kapag yun po ay kanilang hinatak, Diyos ko, para silang naghatak ng kalansay, magkakadurog-durog yon. Ngayon, ang problema nila doon ay ito. Hindi po sila nagtagumpay na hatakin yon. Bakit? Una, binalak nilang dikitan. Diba? Kaso papatayin sila ng mga Navy natin sa loob. Nakalabas na yung mga armas nila. Mga armado yung mga high-powered yung gamit nila. Ngayon, nandun din sa paligid ang puwersa ng Amerika. Kahit na may distansyang malayo-layo yan, napakadali lang yan languyin. Napakadali lang yan marating ng mga barko ng Amerikano. Diba? Tapos yung mga barko ng Pilipinas, yung iba mga na-produce pa nung panahon ni Duterte at yung ngayon, panahon ni PBBM, meron din at yung mga magagandang mga armas. Kahit pa paano magagamit tayo. Now, hindi naman po yan nakukuha sa dami ng kalaban mo Nasa taktika yan at lakas ng puwersa. At doon nga, yun ang may pagmamalaki natin na meron tayong Mutual Defense Treaty with the US. Diba? Meron tayong kasangga. Ngayon, ang China po, nag-warning na dyan si PBBM sa kanila. Excuse me. Na i-invoke niya ang Mutual Defense Treaty sakaling sa kagagawan ng Chinese ng gobyerno ng China, merong Filipino sailor ang namatay sa kahit saang lugar ng South China Sea. Sabi ni PBBM. Baliwala po sa kanila yan. Pilit nga po nila talagang pinoprovoke ang Pilipinas. Now, di ba sinabi nga noong nakaraan, I was expectant na lalo hong maghihigpit, gaganti ang China kasi nga nagmukha silang tanga, lagi silang katawa-tawa doon sa nangyaring salpukan. At nag-reveal din po ng security weakness sa totoo lang ng Chinese Navy. Yung nangyari pong banggaan. Alam nyo ba, bigyan ko lang kayo ng idea, na yung mga damage na yan, yung mga na-reveal na mga detalye ng mga barko, ay nakakalculate po ang puwersa nito at ang weakness. Ang submarine po, kapag ito po ay naka-dry dock, ang propeller niyan, yung hélice niya, yung propeller sa likod, nagtutulak sa kanya, lagi po yang nakakumot, nakatago yan. Bakit? Kasi kung anong itsura ng blade, o kaya ano naman ilan yung blades nito, nakakalculate po kung gaano kabilis ang takbo ng submarine. Ngayon, dito naman doon sa salpukang nangyari, di ba, napango yung Chinese Coast Guard vessel. Samantalang itong Navy, nagkaroon po ng mga medyo malalim-lalim din pong galos yung barko nila. Kasi siya yung nakasagi di ba? Kaya hindi ganong kalala. Pero doon po nakikita na ngayon doon gaano lang ang armas na pwedeng gamitin para ma-penetrate ang barko ng Chinese Navy. So ayaw po nila yan. Kahit naman sinong military, ayaw na nare-reveal ang kanilang weakness. Ngayon, ang nangyari dito, grabe yung ginagawa nilang panggigipit ngayon sa Pilipinas. Diba?
Pati yung American troops, binubuli rin nila pero hindi nila kaya. Nakatilala muna ako, sorry. Ngayon, sabi ni Erwin Tulfo rito, we are allowing ourselves, yan, we are allowing ourselves to be bullied in the name of diplomacy, and that diplomacy without deterrence, it is weakness. Diba? Now, nag-ugat kasi ito, ang sabi po ng Foreign Affairs Secretary natin ay tawag dito, nag-a-adhere tayo doon sa One China policy. Diba? Ngayon, dahil nga po sa diplomacy na pinaiiral ng Marcos administration. Alam niyo yung One China policy na yan. Nagsimula yan, if I'm not mistaken, 1974, nung nakipagkaibigan ang magulang ni PBBM sa China. At yun din po yung isang pagkakamali ng tatay niya na tinalikuran ang isang lehitimong republika, ang Taiwan. Taiwan ang kinikilala ng Pilipinas mula't simula. Kaya lang, tinalikuran ng Pilipinas ang Taiwan. Na kung saan napakarami ron ang mga Filipino ngayon na nakikinabang, nagtatrabaho ron. Ipinalit natin ang mainland na tunay na China. At ang ibig sabihin po kasi ng One China policy, kinikilala mo ang Communist China bilang isang totoong bansang China at ang Taiwan ay isa lamang rebelde, a renegade Chinese province. Yun po ang masaklap na pagkakamali ng tatay ni PBBM. Ang kapalit naman po kasi noon, and I don't know why, ay hindi dadaanin ng China ang Pilipinas sa dahas sakaling dumating na yung panahon na maging silang dragon, malakas na, at igiit ang kanilang claim sa South China Sea. So at the time, na-anticipate na po ng tatay ni PBBM, ni Makoy, na lalakas at lalakas ang China. Pinalakas niya ang puwersa ng Pilipinas. Kaya lang, meron tayong isang presidente, pagkatapos niya, binasura, binaliwala, anything na ginawa po ni Apo Lakay, lalo na dyan sa sa sandatahang lakas ng Pilipinas. 'Di ba? And then, lalo na yung misinterpretation sa Constitution na nakalagay doon, we denounce war as a means of national policy. Ang totoo, hindi naman po ganun ang ibig sabihin nun, na kapag kinip mo o pinalakas mo pa ang iyong armed forces capability, yung defense capability ninyo, gera na yon. Yeah, I'm Bejicans, right. That's Cory Aquino. Diba? Hindi naman po ganun ang ibig sabihin nun. Diba? Kailangan mo pa rin protektahan ang sarili mo. Kailangan mo pa rin siguraduhin, 'di ba? Na may kakayanan kang ipagtanggol ang sarili mo. Yamang hindi naman kayo makikipagyera. Pero dapat kaya mong makipagsabayan sa pagtatanggol ng sarili mo. Lalo na't merong nagbabantang panganib in the future. Wala si Cory Aquino, nang gagawin natin, di ba? Sinundan pa ng ibang mga presidente na wala rin pakialam. Bakit? Naging alaga ng China, naging tuta ng China, di ba? Lalo na si Gloria Arroyo. Tapos si Digong. Ngayon, minana ni Ninoy ang epekto, ni Pinoy ang epekto ng pagkakamali ng kanyang nanay. 'Di ba? Siya ngayon ang nakalasap. Kung si Cory Aquino, she lost 8 features, 4 doon, pasok sa exclusive economic zone natin na features diyan sa Kalayaan Island Groups na claim ni Apo Lakay. Si Pinoy nawala ng isa, Scarborough Shoal pa.
na siyang subject ng Treaty of Washington, yung follow-up treaty ng Treaty of Paris na binili ng mga Amerikano sa mga Ispanggol etong Pilipinas. And apparently, yung ginagamit din itong dahilan ng China na ang Scarborough Shoal ay labas sa Treaty of Paris. But there was a follow-up treaty with the following year, which is the Treaty of Washington, na kung saan in-include na yung ibang mga features diyan sa karagatan na merong interest ang Pilipinas at yung meron tayong historical background na ito po ay ating pag-aari. Kaya nasama na rin nga etong ibang mga features diyan, 'di ba? Now, etong sumagot naman to si Attorney Claire Castro. Sabi niya, ang katapangan ay hindi nadadaan sa buntalan. Tama rin yun. Ang pagiging diplomatic ay hindi nagpapakita ng kahinaan. I totally agree. Pero in regard to the One China policy, ito po ang ginagamit ng China na pinakaposas, like a handcuff sa ating bansa. Diba? Sa mga leaders natin. Lagi nilang sinasabi, the Philippines must recall that they adhere to One China policy. And even PBBM, sinasabi niya yan, that his administration adheres to the One China policy, which is a big mistake para ipagpatuloy pa yan. Kung noong panahon ni Apo Lakay, may maganda sigurong benepisyo, di ba? Eh kung tutuusin, mahina ang China noon. O hindi kailangan ang One China policy. Di ba? Ngayon, ang One China policy, may pagigiitan nila yan, ngayong malakas sila. Eh, sa panahon po ngayon, dapat baliktarin na ni PBBM. Itama niya na yung pagkakamali ng tatay niya. Kilalanin ng Pilipinas ang Republika ng Taiwan. Kasi po, historically, nagkaroon ng labanan dyan sa mainland China because of issues of corruption na sa laban po niya sa partido ng Kuomintang, which is ang presidente was Chiang Kai-shek. Di ba? Now, etong puwersa ng gobyerno ay na paatras at nag-exile sila diyan sa probinsya ng Formosa, diyan sa Taiwan. Pero wala pong historical records na nagkaroon po talaga ng pruweba na yung gobyerno nila, yung nandiyan sa Taiwan, ay natalo nila sa giyera. Ang mali po ng mga komunista, nag-enjoy na sila nang malaman nilang wala na yung etong mga grupo ni Chiang Kai-shek, ang gobyerno wala na, tumakas na. And then, nagdeklara sila roon na isang sariling bansa. And then dito sa Taiwan naman, ipinagpapatuloy nila ang pamamahala. Yun nga lang, wala na silang sovereignty para dyan sa mainland. Doon na lamang sa isla na yon. So wala naman palang pruweba na nagkaroon ng pirmahan. Meron kasing terms of surrender yan dapat eh. Di ba? Wala eh. E di, anuhin na natin, tignan natin kung anong gagawin ng China sa atin, kung gigirahin ba tayo. Dati sinasabi kapag nagmatigas ka sa kanila, di ba? Paliparan tayo dyan ng missile, wala pang 5 minutes. Dito na yan sa Palawan. No, in less than 2 hours, wipe out na ang Pilipino. Wala namang ganun eh. So, anong gagawin ng China kung ang gawin ng Pilipinas? 'Di ba? Na hindi na namin kinikilala ang One China policy kasi hindi nyo tinupad ang prerequisite niyan, nakasunduan ng bansa ninyo at ng aking ama nung panahon niya na hindi nyo kami dadaanin sa dahas. E dinadahas nyo kami, hinaharas nyo kami. Panahon na para itama ito. Ibalik sa dati, kinikilala namin ang Taiwan. Total, historically, hindi naman ninyo tinalo yan sa giyera. Kinikilala namin na sila ang tunay na bansang China. At kayo ang rebelde. Yun ang katumbas nun eh. O, tingnan lang natin. Diba? Hostage nila, maraming mga Filipino rin doon sa mainland China ang nagtatrabaho. Naku, malabo naman nilang katayin yung mga yan eh. Diba? Nakakapikon lang kasi napilit nating iniyayakap ang One China policy. At kapag yan naman po ay binasura na nating One China policy na yan, that is part of our diplomacy.
'Di ba? Simply saying, hinaharas nyo kami, ginagamit nyo to laban sa amin. Okay, inyo na yung One China policy. Kilalanin namin yung tunay na bansa. Oh, 'di ba? Ang Taiwan. Oh, dapat ganoon. If I am the president, hindi sa nagmamarunong ako, that's what I would do. Oh, para saan din naman etong alliance natin with the US. Tapos nanginginig ng tumbong natin sa nerbiyos sa China. Di kung ganun lang din, bitawan na rin natin ang Mutual Defense Treaty. 'Di ba? Pagkaganyan. So palagay ko, para hindi po tayo naiipit sa pag-uumpugan at pagpapanggap ng pagkakaroon ng independent foreign policy, which is really impossible for the Philippines to have that, manindigan na tayo na meron tayong kakampi kasi. Meron tayong hindi kayang bitiwan na alyansa with the Americans. Diba? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng independent foreign policy. Impluwensyahan tayo ng China, bibilhin ng mga politiko natin, tatakutin yung politiko na hindi nila kayang bilhin. Diba? Para ma-impluwensyahan yung kanyang foreign policy, keeping the One China policy, which is a bullshit. Hindi naman kasi yan magandang dulot para sa atin eh. Bakit? Pagka binaliktad ba natin ang One China policy, yun bang Taiwan gigirahin na nila, yung mga Pilipino ba papalayasin? Hindi rin naman eh. Di ba? May pinangangambahan din, may pinangingilagan din ang China. Pero panahon ngayong naninindigan ng Pangulo natin sa West Philippine Sea, magiging solid yan pag binasura ni PBBM ang One China policy. Okay? Sabi po Sir JDB ng boss ko noon, sinasabi ng mga news, gera dito sa Taiwan, China, ganyan lang daw, tumatanda na dito sila, malapit lang matapos sa mundong ibabaw, wala namang ganon. That's right, kasi pinangangambahan ng China. Ayaw rin naman po kasi ng China na magkaroon ng totoong gera sa kanila. Bakit? Wala silang vast space para sa bakbakan. Ang mangyayari diyan, kapag napasok yung mga military bases nila diyan sa South China Sea, those are weak. Napakadali. Israel lang ang bumanat diyan, di na tunaw na yun agad eh. Ganun lang kaliit na bansa ang dadali doon. Now, kung titingnan nyo rin kasi po sa mapa, hindi po talaga makakalabas ang China. Bukod doon sa halos 100 ang kaaway nila na nakapaligid sa kanila, na inaagawan nila ng teritoryo. Doon lang sa paglabas niyan, sa pagitan lang ng Singapore at ng Malaysia. 'Di ba? Yung channel diyan. Paglabas doon, anong nakaharang sa kanila? Kalaban din nilang India. Yung yung isla roon na nakapaligid doon sa Indian Ocean, mahaharang sila. Pagdating ng gawin ng Pacific, their only way ay tagusin ang Pilipinas. O kaya naman dumaan sila dito sa Bashi Channel, ang makakasalubong nila from the Pacific, mga kalaban nila. So hindi nila gugustuhin. Talaga pong ang battleground nito, hindi po ang Pilipinas, kung hindi po ang South China Sea towards China. Yun ang hindi nila kakayanin. Na kapag sila po ay na-penetrate, sabi ko nga, ang makakakontrol ng South China Sea, meron na po itong 85% dominance or winnability sa laban. Yung East China Sea, sa pagitan nila ng Korean Peninsula, dalawa ang kalaban nila doon. Ang South Korea, ang North Korea, hindi rin naman ganong kalakas na bansa. Puro yabang lang, puro palipad lang ng missile. Bagsak naman din ang ekonomiya nila. 'Di ba? Iniiwasan din ng China yan na magkaroon ng full-scale war laban sa kanila kasi sila po talaga yung malulusob. Hindi papayagan siya ang Amerika sila ilusubin. That is why they maintain Philippines and other US bases dito po sa dito sa Asia. Paikot pa. 'Di ba? Ang dami nilang kalaban. Naghahalo-halo na including yung Australia, ganun. Kaya nako,
Napakadali lang yan na sampalin sila ni PBBM ng baliktarin yung One China policy. O, di gawin niya, di One Taiwan China policy. Ayos. Diba? Basura na yung One China policy dahil threat talaga ang mga Chinese. Diba? Opo, di lang matanggap ng China na umangat ang Taiwan. Pinabayaan daw nila noong nakita nilang namayagpag, doon na sila naging active. Diba? Pahiya sila eh. Kalit-liit ng Taiwan, nilalampaso sila sa ekonomiya. Oh. JDB, sa mga Filipino-Chinese at sa loob ng China, hindi kinikilala yung One China policy. Lalo na sa amin ng Philchi, umalis na ang Taiwan sa kanila. Kaya wala na yung policy na yan, JDB. Ang problema nga sa Filipino eh. Sa Philippines, Philippine government, we recognize and we adhere to this bullshit One China policy. Okay, so iwan natin yan.